Hey yo, what's up guys? This is Saudi Moto V. Yeah. Long time no see mga boss. Long time no see. Nagamit natin itong ADV 160. Yeah. Yun yun naman. Mabuting mamamayan tayo. So, ang siste kasi, itong ADV 160 natin is baka backstory lang tayo. Sige. Itong ADV nakuha ko noong 2022 ng November. So, nagkaroon ako ng ORCR December 2022 yung nasa OR. So, yon. So, dumaan yung 2023. Nagkaroon ako ng plate number na May yung dulo or May 315. So, nangyari, inantay ko na lang ma-consume muna. So, kinonsume ko yung 2022 to 2023 December na rehistro. So, netong 2024 na, di ko na siya pinarenew nung December 2023. So, inalign ko na lang siya dito sa ngayong March. So, nag-advance renewal ako ng 2 months. So, since first week naman yung first week of May, pwede ko siyang i-renew anytime or any day ngayong March. So, as of March 15, nagpa-register ako, nagpa-renew ako guys. So, yun, pasok naman siya. So, nagbayad lang ako ng delinquent registration, which is 120 plus for 400 plus na registration or renewal fee. Tapos mga nasa 630 yung total na binayaran ko with LTO alone. Then 560 naman sa private inspection center, tapos 300 sa CPTL. So yung kinuha kong guys sa CPTL online lang, as long as may plate number kayo, pwede nyo na yung pwede na kayo magparehistro sa ganun. So Cebuana parehas lang yung 300, pinakamababang nakita ko 250, pero hindi ko na siya tinry. Nagtry na lang ako sa una, so or sa dating map fresh siya guys. So yan, self register lang ako, hindi ako nagpa-fixer. Mabilis lang naman yung process. Sa hapon ako nagpa-renew kasi may pasok ako nung umaga, nag half day lang. So yan, kwento ko lang. Kaya nagagamit ko na ulit itong ADV 160. Kaya kung meron man sa inyo guys na paso na dyan, no, ingat-ingat, huwag nyo gagamitin yung unit nyo hanggat maaari, kasi bis na pang renew and pang gastos nyo na sa maintenance yung ibabayad nyo sa fine, diba, mapupunta pa dun sa sa fine lang, sayang. Kung marami ka naman pera, go lang. Advance renewal nyo na lang yan as long as pasok sa 60 days. So hanggat may topak yung LTO na hindi niya pa nililift pababa, sheesh, hanggat hindi niya pa nililift pababa, pwede nyo i-renew yan ng 60 days advance. 60 days advance hindi 60 days late. So pag late, mayroon penalty. Goods naman tayo doon kasi pag nagpa-renew ako ng December 2023, hanggang lang yung validity nun, December 2023 to May, first week ng May 2024. So 2024 ng May, magpapa-renew na naman ako. So dalawang bayad yun sa rehistro ng LTO, dalawang CPTL, and dalawang inspection for 1 year. So diba, ilang 2 months, almost 2 months lang, 2 months lang naman nangaantayin. So inantay ko na yon. Buti na lang meron akong extra motor, yung ating paboritong RS 150. So yan, nairaos naman natin.
Ayun guys, wala namang problem sa unit. Nagpe-prepare tayo dahil kakaroon tayo ng long ride ngayong Holy Week. Siyempre mahaba-haba yan guys, kaya kailangan walang problema sa mga papel, sa unit, and sa sarili. So yun yung mga dapat nating i-prepare sa magiging long ride. Long ride natin ay Bicol. First ride sa Bicol ng nakamotor. Nakapunta naman na ako doon pero pasahero, passenger lang din ako. Tapos sa sasakyan. So ngayon lang actually na ako yung driver and ako yung ah, ako yung masusunod sa sa ruta. So yun guys, thank you for watching.